Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong PNP po, nagpaplano po kasuhan si Pangulong Duterte kung sakasakali daw na may makita silang probable cause o sabihin natin may magdilink man lang na involved si Pangulong Duterte doon sa EJK na pinakakalat o yung pinamumuka, yung ibinabatong mass killing daw nitong nakaraang administrasyon. So, nakikita natin ngayon dito na talagang ididiin talaga nila ang mga Duterte dahil nga ano ba ang pinaka main reason kung bakit nila ginagawa to? So, syempre, eleksyon, politika. So, yan lang yung pinaka nakikita nating mga rason kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. So, kahit na yung PNP na supposedly, sila yung unang mas nakakaalam kung totoong merong nangyaring EJK, para medyo pumapanig na o nadadala na rin ng politika. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po muna natin itong balitan to. At panoorin din natin kung ano yung sagot dito ni Atty. Sal Panelo. Kasi dito, maganda yung ipinupunto niya dun sa plano nitong PNP na pag-iimbestiga or posibleng pagkaso dito kay Pangulong Duterte. So panoorin po natin ito. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Magiging prioridad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa pagbubukas muli ng kanilang investigasyon ang malalaking kaso ng pagpatay na nabanggit sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa isyu ng extrajudicial killings. Kabilang sa high-profile killings na ito ang pagkamatay ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay PNP-CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, kapag nakakita sila ng ebidensya, handa silang magsampa ng reklamo kahit pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan anya ng PNP-CIDG kung ano pa ang kakailanganing ebidensya para tumayo ang posibleng ihahaing reklamo. Sa tanong kung ano ang maaaring ikaso, sagot ni Torre, well, extrajudicial killings, that will be murders. No? So, ang mga enablers nun, there will be different, there are different kinds of principal accused. So, yun daw. Ika nga nito ni Police Brigadier General Torre, ang posibleng pwedeng ikaso raw sa nangyaring EJK is a murder. So, kapag nakitaan daw ng posibilidad na kumbaga nanggaling kay Pangulong Duterte, yung kumbaga may involvement talaga si Pangulong Duterte doon sa sinasabing EJK. Ang possible daw maging ikaso is murder. Kasi kumbaga may connivance, alam niyo yun, kumbaga merong utos mismo na patayin si ganito, itumba si ganito. So kailangan merong silang makitang evidence na binanggit mismo o nanggaling mismo sa bibig ni Pangulong Duterte na itumba yung isang drug personalities or may involvement dun sa drugs. So ito maganda yung sagot dito ni Atty. Salvador Panelo tungkol dito sa pinaplano nitong PNP. Kasi tandaan nyo, dito sa issue ng EJK, ang pinaka-main, sabihin natin, yung pinaka-main character, o sabihin natin, pinaka-may involvement, is yung mga pulis. Diba? So, sinasabi nila na inutusan daw ni Pangulong Duterte itong PNP na gumawa ng drug war at kunin lahat ng mga may involvement sa illegal na droga, itumba. Diba? Yun yung pinalalabas nila eh. So sa utos daw ni Pangulong Duterte, pagpapatayin daw lahat ng may involvement sa droga or
kumbaga gumawa ng paraan para i-eliminate yung mga durugista. So whether innocent yan or hindi, kailangan may report na mailabas o may pakita na nagtrabaho yung PNP, good or bad yung naging sitwasyon o yung naging resulta. So yun yung pinalalabas nila. Kaya ito maganda yung naging sagot dito ni Atty. Salvador Panelo na kahit hindi na nga mag-imbestiga itong PNP, sila mismo masasagot na nila yung tanong nila dahil sila mismo involved dun sa sinasabing EJK. So panoorin po natin, ituloy lang natin to. May mga direct participation by inducement or indispensable cooperation. Samantala ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo, hinihingi ng nakaraang administrasyong Duterte sa mga detractor na magsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas. Kung mayroon anyang ebidensya ay dapat gawin nila. Pero ang problema umano ay kapag kulang ang ebidensya ay magre-resulta ito sa black propaganda na layong sirain ang pagkatao at reputasyon ng dating Pangulo. Matagal na rin anyang opisyal ng Which is totoo naman, di ba? Very open naman si Pangulong Duterte doon sa investigasyon. Sabi nga niya, magsampa kayo ng kaso. Ngayon, ang problema lang kasi natin dito, sino-sino ba yung humihingi ng hustisya kuno? So, ito yung mga pamilya na nasawi during do sa drug war ni Pangulong Duterte. Ang tanong ba, ito bang mga casualty ng war on drugs si Pangulong Duterte ay wala bang involvement doon sa illegal drugs? Yan yung number one question doon eh. So, ilang porsyento lang ba yung sabihin nating talagang malinis o walang kinalaman? Compare mo doon sa talagang may involvement sa illegal na droga. Siyempre, kapag may involvement ka sa illegal na droga, ibig sabihin, lumabag ka sa batas. So, once na lumabag sa batas, so may pananagutan ka na. May karapatan na yung kapulisan na arestuhin ka para pagbayaran mo yung nagawa mong pagkakamali. Diba? So, siyempre, itong mga gumagamit na to, itong mga drugista na to, usually yan, mga sira na yung ulo ng mga yan. Siyempre, sa tagal ba naman na gumagamit ng mga yan, iba na yung takbo ng utak niyan. Siyempre, andyan na talaga yung totoong nanlalaban. Mismong mga pulis naman nakakapagsabi niya. Kasi nga, nalalagasan din yung PNP. Di ba? Ang tinitingnan lang kasi nila dito, kung ilan daw ba yung namatay na drug personality compared dun sa mga pulis na namatay during the operation ng drug war. So, bakit doon hindi nila tinitingnan yung karapatan naman ng mga kapulis na ginagawa lang yung kanilang trabaho, pero parang ang labas, kasalanan pa nila yung kanilang pagkamatay dahil nag-operate sila doon sa war on drugs. 'Di ba? So, malinaw yung sinasabi dito ni Atty. Salvador Panelo na pinatotohanan niya, sinasabi ni Pangulong Duterte na magsampa kayo ng kaso. Ang problema nga, wala nga silang ebidensyang makita na magtuturo kay Pangulong Duterte na siya mismo yung nag-utos para itumba itong may mga drug personalities. Kaya nga nangyayari ngayon, puro hearsay eh. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sinabi daw ni ganito. So, walang direktang nagsasabi na ako, personal kami nag-usap ni Pangulong Duterte, sabi niya sa akin, itumba ko raw si ganito. Hindi, dapat ganun na nangyayari para masabi mong yung mismo yung nag-utos. Pero kung ang magiging statement mo lang, narinig mo lang, sinabi lang ni ganito, sinabi ni ganyan, puro hearsay. So kaya nga hindi sila nagsasampa ng kaso rito sa Pilipinas kasi nga wala silang makuhang magandang ebidensya na magtuturo kay Pangulong Duterte. Yun yung talagang pinaka-reason kung bakit. Di ba tumakbo pa nga sila sa ICC, doon sila nagsampa ng kaso. Bakit? Kasi sa ICC, kahit wala silang ebidensya, basta ibibigay lang nila yung mga datos. So ito, pinapatay ito, pinapatay ito, pinapatay ito, pinapatay ito. Puro ganun lang sinasabi nila. Itong maliit na porsyento lang ng sabihin natin, talaga naging casualty. Pero may dun eh, ang catch dun, yung mga pulis na umabuso talaga dun sa sinasabi nilang mga
namatay na inosente is nakakulong. Di ba? Kung magbilangan nga tayo, ilan ba yung namatay doon sa war on drugs? Ilan ba yung pinatay nitong mga drug lord? Nitong may mga involvement sa illegal drugs? I-compare nyo nga. Di ba? Doon lang sa drug lord, ilang pamilya na yung sinira niyan. Ilan na yung pinatay ng mga yan. Ilang inosente na yung ang namatay dahil sa illegal na droga na yan. Pero anong ginawa ng gobyerno bago si Pangulong Duterte? Wala. Diba? Si Pangulong Duterte lang yung gumawa ng paraan para ma-eliminate or mabawasan man lang itong mga durugistang to. Kaya nga, di ba, ramdam na ramdam natin 6 years na ang mga addict takot na takot. Yung mga drug lord hindi naglalabas, wala nga silang maibenta. Kumbaga tinatapon na nga lang nila yung mga droga nila sa dagat, doon na lang bahala na kung sino yung makakadampot nun, kung makukuha ba yun ng kanilang mga dapat pagbigyan. So unfortunately, natitrace pa rin, nahuhuli pa rin ng PNP natin. So ganun kahirap yung pinagdaanan ng mga drug lord. Na ngayon, parang tinutulungan pa ng gobyerno na makabawi. Kasi nga, sabi nga ni Pangulong Duterte, after 6 years ng kanyang administration, sigurado babalikan siya nitong mga drug lord. So ito na yung nangyayari. Hindi lang matsyempuan si Pangulong Duterte na ma-assassin. Pero ang ginagamit ng mga drug lord ay yung gobyerno. Tandaan nyo rin, sinabi rin ni Pangulong Duterte, mismong gobyerno ang kalaban niya na. Kasi nga, napasok na ng droga ang gobyerno natin. Halos narco-politics na tayo. Pera na ng, kumbaga, mga drug lord na yung nagdidikta kung ano yung mangyayari kung ano yung magiging takbo ng gobyerno natin patungkol dito sa illegal na droga. So sila na yung nagmamando, hindi na mismo gobyerno. Kaya nga lahat 'di ba ng generals pinaimbestigahan ni Pangulong Duterte, ino-open niya sino-sino yung mga may involvement at kailangan magpaliwanag para linisin yung pangalan nila. So ganun na yung sitwasyon ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga, ito na nga yung sinasabing yung balik. So, sa mga sakripisyo ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon para maging maayos ang Pilipinas, ito na yung nagiging ganti itong mga drug lord. PNP si Torre at bahagi siya ng drug war laban sa mga sangkot sa illegal drug trafficking. Alam niya ni Torre na walang extrajudicial killings at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency. So, isa pa yan, di ba? PNP mismo yung makakasagot kung totoong may EJK. Bakit? Sila yung inaakusahan na gumagawa ng EJK, hindi naman mga civilian, hindi naman mga kung sino-sino. Di ba? Every time nga na may masasawi, tulad ng isang witness nga dyan na umattend dun sa hearing ng Kongreso, na pinasok nga daw yung bahay nila ng mga armadong lalaki, ang nasa isip kagad nila, pulis yun. So, kung pulis yung inaakusahan nila, since pulis ang PNP ang inaakusahan ng EJK, so mismong PNP na yung makakasagot. Kung tatanggapin nila na mga kapulisan ang gumagawa ng EJK, iimbestigahan nila. Pero hanggang tinatanggi ng PNP na may nangyaring EJK, ano yung purpose na kailangan nila mag-imbestiga? Kasi sa kanila pa lang, pwede nila lang tapusin. Wala pong totoong nangyaring EJK. Ang totoo niyan, nanlaban talaga. Kasi ilan man nasa report lagi, di ba? Yan yung report na nilalabas ng PNP. Na itong mga drug personality na to, nanlaban. So, ano ba ang marching order ni Pangulong Duterte? Kapag nanlaban, ipagtanggol yung sarili nyo. Dalawa lang yan. Either ikaw yung mapatay o sila yung mapatay mo. Mamili ka na lang. Siyempre, ikaw, pulis ka, alam mo yung mandato mo. Alam mo yung, kumbaga, kailangan mo depensa yung sarili mo dahil may pamilya ka rin nag-aantay sa bahay nyo. So, yun lang naman yung purpose nung direktiba ni Pangulong Duterte. Pero siyempre, para sa mga detractor ni Pangulong Duterte, siya yung pinakamasamang tao na kailangan siyang usigin at kailangan, alam niyo, i-connecta sa kanya lahat ng nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas.
Kaya kung iisipin nyo at titingnan ninyo, bakit yung nangyayari ngayong sa gobyerno natin, parang ang pinalalabas na ang problema ng Pilipinas ay ang mga Duterte at hindi yung kriminalidad, kagutuman, yung mataas na presyo ng bilihin. Yan yung dapat na inaasikaso ng ating mga mambabatas at hindi usigin si Pangulong Duterte. Kasi kung si Pangulong Duterte may problema, may kasalanan, bakit hindi nila kasuhan? So yun yung malaking question mark doon. Bakit hindi nila kasuhan si Pangulong Duterte at kailangan pa nilang gawan ng ganitong klaseng hearing in aid of legislation daw. So marami naman nagsasabi na hindi naman totoo in aid of legislation yung kailang ginagawa. So ang ginagawa nila rito is character assassination na para sa paghahanda sa 2028 presidential election. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.